Shalom. Good morning and good day. Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang aking mainit na pagbati sa lahat ng ating mga sumusubaybay at tumatangkilik sa ating pong daily devotional. Ngayon po ay araw ng Lunes. Lunes na naman po tayo at December 28, 2020 dito po sa aming time zone sa Hong Kong, China. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog, ang muling magdadala ng mensahe na magpapalakas, magpapasigla sa ating mga espiritual na kalagayan. Kumusta po ang inyong mga gawain kahapon? Kayo po ba ay nakapagsimba sa mga churches natin na pwede nang mag-held ng services, o kayo po ba ay sumubaybay lamang sa ating virtual Sunday service? Ano man po ang naging paraan ng inyong pagsamba kahapon, alam po natin na nadama natin ang dakilang presensya ng Panginoon, ang dakilang presensya ng banal na Espiritu sa napakagandang topic na Who is Jesus? Kala ko nga po, nung bago ko po mapag-aralan yung aking topic, kilala ko na ang Panginoong Jesus. Pero habang inaaral ko po yung aking topic, ay lalo pang lumalim ang aking pagkakilala sa Kanya. Alam ko ganun din po sa inyong lahat. Ngayon nandito naman tayo para sa isang alam kong punong-puno ng biyaya na daily devotional sapagkat maganda pong ating topic ngayon. Kaya akin pong ipinapakiusap na maging multiplier po tayo sa pamagitan ng pagpindot sa share button sa inyo pong Facebook account ngayon upang ang mga tinatanggap ninyong espiritual na pagpapala ay matanggap din ng inyong mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. At bago po ako magsimula sa ating presentation ng topic, ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa panimulang panalangin. Maraming salamat. Let us pray. O aming Ama sa langit, aming Diyos, salamat po na muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na makadulog sa iyong dakilang presensya, makalapit sa iyong dakilang presensya, at tanggapin ang mga biyayang inihanda mo para sa amin. Bukas po uli ang aming mga puso at inaalaw namin ang iyong salita na mangusap sa amin. Inaalaw namin ang banal na Espiritu na punuin kami ng kanyang kapangyarihan. At habang nakikinig kami, nag-aaral kami, tatanggapin din namin ang mga inihanda mo ngayon. Dumaloy nawa ang pagpapala sa aming mga mahal sa buhay. Dumaloy nawa ang kagalingan sa aming mga labuan sa may sakit karamdaman. Dumaloy nawa ang pag-iingat mo sa aming lahat at ang probisyon sa lahat ng mga pangangailangan namin mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pangangailangan. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Ang topic na nais kong i-share ay pinamagatang Your weaknesses shape your witness to the world. Your weaknesses shape your witness to the world. Yan po ang ating pag-uusapan. Ang ating mga kahinaan, ang ating pangangailangan, ang siyang huhubog, magbubuo ng ating patutuo, ng ating testimonya sa mundong
nangangailangan nito. So para lumalim po ang ating unawa sa topic na yan, ay ating basahin ang ating key passage ngayon na hango mula sa Philippians 1:12 from the New Living Translation. Ito po ang sinasabi. I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped me to spread the good news. Philippians 1:12 in the New Living Translation. Amen. Ito pong ating binasa actually ay pangungusap o sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Ang kanyang kalagayan dito ay nakakulong po ang Apostol Pablo at ito naman po ang sulat ng isang lingkod ng Diyos na nasa hindi magandang kalagayan. At ang sabi niya, nais kong malaman ninyo mga kapatid, na lahat ng nangyari sa akin ay nangyari upang tulungan ako sa pangangaral, sa paghahatid ng mabuting balita sa maraming tao. Amen. So nakita niyo kaagad ang connection ng ating topic, your weaknesses shape your witness to the world. At ito nga ang sinabi ni Apostol Pablo na lahat ng nangyari sa kanya ay nangyari upang magkaroon siya ng pagkakataon na maipangaral ang salita ng Diyos. That's why your witness to the world will come out of your weaknesses, not your strengths. Ang patutuo natin sa mundong ito ay nabubuo, nasi-shape, lumalabas mula sa ating mga pinagdadaanan o mga pinagdaanan na. Lumalabas mula sa ating mga kahinaan, hindi sa ating mga kalakasan. A lot of people have it backwards. They think the world is impressed by Christians' prosperity. Marami pong tao na yan ang paniniwala. Kabaliktaran ang kanilang unawa at paniniwala. Iniisip ng maraming tao na ang mundong kinalalagyan natin ay mai-impress sila kapag ang ating testimony ay testimony lamang ng prosperity. Di ba? They think the world is impressed by Christians' prosperity. That doesn't impress the world. Hindi po yan ang pwedeng magdala ng magandang impression sa mundong ito. Dahil nakikita naman nila lahat yan. Nakikita nila ang prosperity kahit hindi sa mga hindi mananampalataya. Nakikita nila ang prosperity kahit na sa mga hindi pa nakipag-ugnay o wala pang relasyon sa Panginoong Hesus. So, kung iniisip natin na ang mundo ay mai-impress sa prosperity natin, hindi po mai-impress ang mundo sa ating prosperity sapagkat ang prosperity ay makikita naman ng unbelievers kahit na sa ibang tao na hindi nananampalataya sa Panginoon. What impresses non-believers is how believers handle adversity, not prosperity. Yan po ang pwedeng mag-impress sa mga non-believers, yung mga hindi mananampalataya. Kung paano i-manage ng isang mananampalataya, paano niya i-handle ang kanyang mga kahirapan, ang kanyang adversity, sa kanyang kawalan, hindi po sa prosperity. Your suffering, therefore, not your success, gives you credibility.
Napakaliwanag po niyan. Ibig sabihin, ang ating mga negatibong sitwasyon na pinagdadaanan, hindi yung ating tagumpay, sapagkat kung tagumpay po ang basihan ng kredibilidad natin, marami pong tao na wala pa sa Panginoon, ay meron din silang mga istorya ng success or successes. That is why your suffering, not your success, gives you credibility. Your faithfulness, not your fame, earns respect. Yung dalawang linyang yan ay napakamahalaga pong mga statements. Your suffering, not your success, gives you credibility. Your faithfulness, not your fame, earns respect. Yan po, alam niyo ho, si Apostol Pablo, pwede natin siyang tawaging pro o professional. The Apostle Paul was a professional at using his pain as a witness. Napakagaling ni Apostol Pablo na gamitin ang kanyang mga sufferings, ang kanyang adversity, ang kanyang pain na maging instrumento sa kanyang pagpapalawak, paghahayag ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga isinulat niya sa prison dungeon sa Rome, yung binasa natin kanina, ito po ay sulat ng isang apostol na nasa loob ng dungeon, prison dungeon sa Roma. Nung sabihin niyang, I want you to know, my brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped me or helped to spread the good news. Philippians 1:12. So, ginamit ni Pablo ang kanyang mga kapighatian to model the message God had given him. Paul used his pain to model the message God had given him. While he was chained in prison, he wrote letters to the church that became part of the New Testament. Actually, karamihan ng kanyang mga epistles means letters, ay mga epistles and letters na isinulat niya habang siya ay nakakadena, habang siya ay nakakulong, habang siya ay nasa dungeon, ang kulungan sa ilalim ng lupa. So kinamit niya ang kanyang pain, ang kanyang kapighatian, ang kanyang kahirapan para i-model ang message ng Diyos na ibinigay sa kanya. Amen? Samantalang ang sabi po ni Apostol Pablo, if we will read 2 Corinthians chapter 6 verse 4, again in the New Living Translation, ito po ang sinasabi. In everything we do, we show that we are true ministers of God. In everything we do, we show that we are true ministers of God. 2 Corinthians 6:4 in the New Living Translation. That includes how you handle pain. That includes how you handle failure, how you handle defeat, how you handle problems, how you handle mistakes, how you handle sin, and all of the bad things that happen in your life. Amen? Kaya nga sabi niya, in everything we do, sa lahat ng ating mga ginagawa, ipinapakita natin na tayo ay tunay na ministro, na mga lingkod, ibig sabihin ng ministers, na mga lingkod ng Diyos. Kasama na po sa everything we do, doon sa paano natin hinahandle ang ating mga kapighatian, hinahandle ang ating mga failure,
ang ating defeat, problems, mistakes, sin, and all of the bad things that happen in our life. So, it doesn't take God's power to handle good. Anybody can handle good. It takes God's power to patiently endure. Amen? Kailangan natin ang power of God upang tayo ay makapagtiis sa ating mga sitwasyon at magamit natin ang ating mga sitwasyon, gaano man ka-negatibo yan, gaano man kasama ang sitwasyon natin, magamit natin upang makapag-shape tayo, makaporma tayo ng isang patutuo sa mundong naghahanap ng katibayan, ng patutuo ng ating paniniwala sa Diyos ay hindi lamang pakitang tao, kundi ito ay bunga ng ating pagtitiis. The world doesn't have a good answer for how to endure. But followers of Christ patiently endure suffering, patiently endure hardship and trouble of every kind, as it's a way to bear witness to the good news of Jesus Christ. Amen? Yan po yun. Ang mundong ito ay hindi sila naghahanap ng mabuting sagot kung paano tayo nagtitiis, paano tayo nagsusurvive, paano tayo nag-e-endure. Ang mga tagasunod ni Kristo, ikaw at ako ang aking kausap, we patiently endure suffering. Tayo ay nagtitiis sa lahat ng mga kapighatian natin, mga kahirapan natin, mga kaguluhan of every kind, bilang paraan na tayo ay makapag-bear witness, makabuo ng patutuo ng mabuting balita ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen? So, your deepest ministry will come out of your deepest hurt, and your deepest life message will come out of your deepest pain. Ang gandang statement. Ano po? Your deepest ministry will come out of your deepest hurt. Ibig sabihin, your misery will be your ministry. Amen? Lahat ng misery natin sa buhay, one day, one time, kung natutunan lang natin ang message sa loob ng misery natin na yan, ay magiging ministry natin yan pagdating ng araw. Amen? And your deepest life message will come out of your deepest pain. So in every area of our life where we have had pain, we have a testimony. Sa bawat aspeto ng buhay natin, mga minamahal ko, na meron tayong mga karanasan, mahihirap at masasakit na karanasan, meron tayong patutuo. Amen? Kaya may pinagdadaanan ka ba? Lilikha yan ng patutuo sa mga nakatingin sa iyo. At gagamitin mo yung patutuo na yan upang maging springboard na maipangaral ang salita ng Diyos. How will you use it to help bring others from despair to fullness of life in Christ? Paano mo gagamitin ang iyong mga pains, ang iyong mga hurts, yung mga deepest hurt o hurts, mga kapighatian at mga negatibong karanasan upang madala ang ibang tao mula sa desperation patungo sa fullness of life in Christ. Amen? Glory to God in the highest heaven.
So ngayon po, mga minamahal, declare natin ito. Sabihin natin, Heavenly Father, in every area of my life where I have had pain, I have a testimony. I will use it to help bring others from despair to the fullness of life in you. Amen. One more time. Heavenly Father, in every area of my life where I have had pain, I have a testimony. I will use it to help bring others from despair to fullness of life in you. Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Kung yan po ay naisama ninyo sa inyong panalangin, hinihingi natin sa Panginoon na lahat ng nangyari sa buhay natin, masasakit at mapapait, meron tayong patutuo na magagamit natin upang madala ang ibang tao mula sa ganung kalagayan patungo sa fullness of life in Christ Jesus. Purihin po ang pangalan ng Diyos. Let us pray. God in heaven, yan po ang aming panalangin. Gamitin mo po ang lahat ng sa tingin namin negatibong pangyayari sa buhay namin na maging daan upang makapag-testify kami. May patutuo namin ang mabuting balita ni Kristo Jesus. Tulungan mo kami sa araw-araw, ilayo mo kami sa kapahamakan at panganib, pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay at dumaloy nawa ito. Hindi lamang sa amin, kundi magmula sa amin patungo sa mga mahal namin sa buhay sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Ngayon po ay araw ng Lunes, kaya mamayang alauna po magbabalik tayo sa Hope Hour at wala pong evening activities ang Hebrews, ang Zero Gravity dahil early next year pa sila magbabalik. So antabayanan niyo po kami mamaya ni Pastor Julie Alog at ito ang inyong lingkod, Pastor Rene Alog, pansamantalang nagpapaalam at nag-iiwan ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan ng Diyos. God bless us all and Shalom.